Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Matapos po ang matagal na manhunt operation, bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang umunoy big-time drug lord na si Kerwin Espinosa, anak ng naaresto ring mayor ng Albuera, Leyte. Naaresto si Espinosa sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa tulong umano ng isang impormanting OFW. At mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si Marie Zumali. Marie? Rafi, Connie, dahil nga sa tip ng isang overseas Filipino worker o OFW mula sa Abu Dhabi ay naaresto na ng mga tauhan ng Abu Dhabi Police sa pakipagtulungan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ang Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Bandang alas 2 na madaling araw nang maaresto ng mga otoridad si Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Si Kerwin ay anak ni Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na kamakailan lang ay naaresto na rin ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa illegal possession of firearms and explosives at illegal possession of drugs. Just this morning, around 2 o'clock in the morning, our team from Anti-Illegal Drugs Group led by Police Senior Superintendent Ferro in coordination with the Criminal Investigation Division of Abu Dhabi Police arrested the drug lord Kerwin Espinosa. Sa inisyal na impormasyon na karating kay De La Rosa, nasa isang gusali siya nangungupahan malapit sa isang travel agency kung saan nakikita siya ng ilang mga OFW roon. Ito nga ang isa sa mga OFW na ito na malapit lang daw nakatira sa kinaroroonan ni Kerwin ang nagbigay ng tip sa mga otoridad. Lumipat siya doon sa Abu Dhabi from Malaysia, wala pang warrant. Pagdating niya doon sa Abu Dhabi, parang limitado lang yung kanyang stay doon. Patapos na, so pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano extend yung kanyang stay doon. Doon nalaman ng mga trabahante doon sa building na yon yung travel agency. Kasi paubos yung time niya. Arestuhin siya ng police pag overstaying siya, di ba? So ni-workout niya na ma-extend siya. Doon lumabas yung kanyang, doon siya nasunog. Agad naman nagpadala ng 3-man team sa De La Rosa sa bansang Abu Dhabi para arestuhin ang drug lord. Pero dahil may mga protocol na sinusunod sa bawat bansa, ang Abu Dhabi Police mismo ang umaresto kay Kerwin, habang ang AIDG ay naroon para magbigay ng impormasyon, mag-monitor at mag-coordinate sa kanyang pag-aresto. Inihahanda na ang papeles sa ticket para mailipad siya pabalik sa bansa sa first available flight. Nagawa pang magbiro ni De La Rosa sa kanyang pagbalik sa bansa. Sana huwag siyang tumalo sa aeroplano para hindi siya mamaya ayaw niya magpa-deport, talon siya sa aeroplano. Sa pagbintangan na naman ninyo yung pulis na nagtulak sa kanya sa aeroplano. Matatanda ang unang sinabing sa Malaysia pumunta si Espinosa at ayon sa immigration ng naturang bansa ay wala siyang exit record. Pero di umano ay nakalipat na pala ito sa Abu Dhabi kamakailan at kausap niya ang travel agency para makapag-extend pa siya sa Abu Dhabi. Pero natimbog na nga siya ng mga otoridad. Tinitignan din kung nakapagpa-plastic surgery muli itong si Kerwin dahilan para matakasan niya ang mga otoridad sa kabila ng abiso na wanted siya dito sa bansa. Rafi, sa ngayon ay nasa kustudiya pa ng Abu Dhabi Police itong si Kerwin Espinosa habang inaasikaso pa yung kanyang mga papeles. Hindi pa sigurado kung matatapos na ngayong araw yung mga documentary requirements para maibalik na siya sa bansa. Pero oras na maklear na siya para bumiyahe ay agad siyang iuuwi dito sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maris, rinawin ko lang yung binanggit ni Chief Superintendent o ni Director General Bato de la Rosa na nakaalis siya ng Malaysia bago pa siya magkaroon ng warrant of arrest. Yun bang dahilan kaya siya nakalabas ng bansang Malaysia at nakalipat ng bansa, Maris? Apparently, Rafi, yun ang sinasabi na information ni PNP Chief. Wala pa yung warrant of arrest, kaya kahit na meron ng early on na pakikipag-ugnayan ang PNP sa Royal Malaysian Police, ay hindi naman talaga agad na maaresto itong si Kerwin. But at the same time, may binabanggit din si PNP Chief na
mukhang open yung border mula Malaysia papuntang Abu Dhabi. Kaya yun yung naging choice niya para makalipat siya dahil medyo mainit na nga itong si Kerwin sa Malaysia. Kaya sinubukan niyang makaalis mula dun sa bansang yon at lumipat sa ibang bansa. Apparently, dito nga sa Abu Dhabi. At dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa travel agency doon para mapanatili pa o mapa-extend pa yung kanyang pananatili doon dahil nga limited lang yung kanyang time sa Abu Dhabi at kailangan na rin niyang umalis ng Abu Dhabi, doon na siya nasunog, Rafi. At Maris, yung detalye kung ano yung mga ginamit niyang visa, for example, sa UAE, meron na ba tayong impormasyon patungkol doon? Wala pa, Rafi, dahil napakaropa ng information na ibinibigay sa atin ni PNP Chief. Ang initial information lang ay lahat na nga naibigay natin sa ating balita. Yun lamang din daw ang nakuha so far ni PNP Chief. But he is coordinating right now with Colonel Ferro para mahingi pa yung mga karagdagang mga detalye. As a matter of fact, medyo nagbiro nga itong si PNP Chief kanina nung nagsasagawa siya ng press con nung hinihingi yung mga karagdagang mga detalye kaugnay sa mga visa, yung mga detalye, passport na ginamit niya, paano siya nakalusot, sinabi niya na hindi na raw niya nahingi ang lahat ng mga detalyeng yon dahil mahal daw ang long distance na communication. Kaya hintayin na lang daw si Ferro na makabalik ng bansa kasama itong si Kerwin. Pero on a more serious note, after naman nun, sinubukan pa rin niyang tawagan itong si Colonel Ferro habang nagsasagawa ng press con. Pero mukhang hindi siya makaget through dun sa line kaya hindi pa niya makuha lahat ng mga detalye na kinakailangan kaugnay nga dun sa pagkakaaresto kay Kerwin Espinosa at yung mga naging whereabouts niya sa kanyang paglipat mula sa Malaysia papunta sa Abu Dhabi, Rafi. Siyempre, Maris, mahalaga itong mga impormasyong ito dahil dito establish kung gaano ba kalawak ang impluensya kung meron man itong si Kerwin Espinosa at yung kanyang grupo. So, may nabanggit ba ang police chief kung gaano naman kalaki yung epekto nito kapag nakarating na nga sa bansa itong si Kerwin Espinosa at baka pwedeng magsalita ito at ma-expose pa yung mga sangkot sa kanyang grupo, Maris? Well, dun sa una mong statement, Rafi, kung gaano kalawak pa yung impluensya nitong si Kerwin, definitely aalamin niya ng police, ng PNP. But at the same time, ang sinasabi rin ng itong si PNP Chief De La Rosa, as against the influence of this Kerwin Espinosa, maganda rin daw yung pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba pang mga foreign police counterparts, hindi lamang sa Malaysia, pati na rin sa Abu Dhabi, and even do sa Thailand kasi merong iba pang naarestong pugante na matagal na pinaghahanap at dahil din sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa kanilang foreign counterpart doon ay naaresto. Pero kumbaga ang sinasabi lang dito ay lahat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na ito at proper coordination at magandang pakikipagtulungan ay madaling kahit papaano natimbog din itong si Kerwin Espinosa. Now, ano ang magiging impact nitong pagkakaaresto nitong si Kerwin Espinosa sa kumbaga yung drug matrix, kung ano pa nalalaman niya kaugnay dun sa mga iba pang mga sangkot, definitely napakalaking bagay ng pagkakaaresto kay Kerwin dahil dito malalaman kung sino ba yung pumoprotekta sa kanya, number 2, sino yung sinusuplayan niya, sino yung nagsusupply sa kanya at lahat ng mga bagay na kumbaga konektado sa kanya kung paano nag-proliferate itong drug operations or illegal drug operations sa Eastern Visayas sa pamamagitan nitong si Kerwin Espinosa. Siyempre, by the time na siya ay maibalik na rito, kukuha na siya ng judicial affidavit, kukuha na siya ng testimonya para lahat ng yan ay malaman ng pulisya at yan naman daw ay ibibigay, itong impormasyon na ito ibibigay sa atin ng Philippine National Police as soon as they get those information from Kerwin Espinosa. Rafi? Okay, maraming salamat, Maris Umali.